Susunod na ang Kasanggamo ang Langit. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again mga kaibigan, back to where the activities sa pagkutuloy po na ating plantunan on a Wednesday. Ang bilis ang araw ha, Miyerkules na po mga kaibigan, unang linggo ng taong 2026. Fire horse, umaarangkada mga kaibigan, umaabante. Kaya kung nakahanda na kayo, siyempre, kinakailangan mga kaibigan, pasadahan na natin kagad ang ating top stories para makarami. At later on, imay natin mga kaibigan ng mga storyang ito para pakinabangan naman ang sambayan ng Pilipino. Okay? Ngayong araw na ito mga kaibigan, top stories ang hinggil po sa preparasyon para po sa pahalik sa Black Nazarene ay ready na po mga kaibigan. All system go. At mamayang gabi mga kaibigan, mga 4 magsisimula, meron muna ang press conference, media conference, at pagkatapos sisimula na ang pahalik po sa ating Black Nazarene dito po sa Quirino Grandstand. Yan, yung mga devotees na nakikinig ngayon at nanonood mga kaibigan, magprepara na po kayo, ha? And yung paalala mga kaibigan ng mga organizers po ay pinagbabawal po yung pag-akyat sa pinakaandas ng karo po ng ating Black Nazarene. Pagdating na po ito sa prosesyon, pagdating na po ito sa translasyon. Okay, dahil kasi nung mga nakalipas sa pagkakataon mga kaibigan, meron pong mga nasasaktan. Hindi naman serious sa disgrasya, pero may mga nasasaktan mga kaibigan kapag ka nagpupumilit silang umakyat doon sa pinaka-andas po ng karo. Okay? So, para may iwasan yan, pinagbabawal na mga kaibigan ang umakyat. Code White Alert. Ito po itinasama ng DOH sa translasyon. Siyempre, dikit-dikit po ang tao. Hindi ba? Siyempre sa dagsa ng napakaraming mga devotees mga kaibigan na nanggagaling hindi ba lang sa Metro Manila, galing pa sa iba't ibang mga lalawigan. Kaya ingat-ingat po tayo. Behave din. Diniklara ng Malacanang ang special non-working day sa siyudad ng Maynila. Camp Friday po. Biyernes, yan po ay Enero 9. Naitala naman ng 346 na mga rackfall events. Ito'y nangyari naman dito po sa Mayon, mula nitong Enero a Primero. Kaya yung mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Mayon, ingat po kayo, level 3 na po, yung kapaligiran at patuloy po ang paglikas sa kanila. In fact, napakarami po mga kaibigan ang mga dati-dating naninirahan ilang kilometers away ay medyo pinaghahanda na mga kaibigan para po sa evacuation. Level 3, nananatili sa Mayon Volcano. Level 2 naman sa
Canlaon. Almost simultaneous, ha? Canlaon, dyan po sa Negros Occidental ito, ha? Nakaranas ng rheatomagmatic eruption. Nagbuga po ng ash plumes, tumagal ng 3 oras. Yan po mga kaibigan ay isang babala natin mga authorities na increased tendency ng Sardus eruption. Ha? Yung pagbuga po ng usok na yan, siyempre yan po ay nakasasama lalo na rin sa ating vulnerable communities, nakasasama lalo na rin sa may mga problema po sa baga at hindi natin dapat nalalanghap ang ganitong uri po ng mga fumes. 3,000 po ang mga residente na inilikas na mula sa paligid ng Mayone Volcano naman. Okay. Patuloy ang investigation ng NBI doon sa pagkasawi po ni dating DPWH Yusek Cabral. Babae na nakasilid po sa storage box, ha? Tukoy na. Sinasabing isang crime of passion ayon sa PNP. Nabalian naman ang buto at nalapnos ang balat noong isang lalaki nalaglag mga kaibigan mula sa poste na nagbabalak na magnakaw raw ng kable. Ano ba yan? Nanakawin mo kable. Tapos mga active ang wire. Ha? Diyos me, talaga makukuryente ka. Nangyari po ito mga kaibigan dito po sa may bahagi po ng QC. Unang Sigaw. Ha? Barangay Unang Sigaw sa QC. Palasyo de Mistancia naman sa sinasabing balak na impeachment rito kay BP Sara. Bagi pa rin po ng ating top stories for the day. Ngayong araw na ito ng Miyerkules. Malacanang nanindigang walang pork barrel ang 2026 national budget. Malacanang handang harapin ang anumang petition sa Korte Suprema kaugnay pa rin ang legalidad ng budget na ito. Panibagong barasahan sa gabinete. Nagulat ako Ang daming listahan. Kapag binalasa mo at tinanggal mo ang lahat ng yan sa gabinete, ubos. Ubos ang opisyal ng gobyerno. Sabi ko ba, totoo ba ito? Baka ito'y balitang Marites at Maricon. Pinabulada na po mga kaibigan ng Malacanang ang hinggil po sa bagay na yan. Kumalat ang balita nga, madidelay ang sahod ng mga kawani ng gobyerno. Isa pang fake news ayon sa Malacanang. Inflation rate sa bansa nitong nakalipas sa December, bumilis ang 1.8% ayon sa PSA. Dating Congressman Saldico, binigyan ng DOJ ng hanggang Enero 15 para magsabit na kanyang counter affidavit sa kanyang kinaharap na kasong plunder. AFP, iginit na ayon naman sa batas ang pag-aresto kay retired Major General Pokis. Hinit ng kampo ni dating Pangulong Duterte na makuha ang medical expert communications. Binasura ng ICC. PNP, pinag-aaralan ang pagpapatupad ng batas laban sa maingay na tambucho. Nako, eto na yung mga pasaway, lalo na sa motor. Brug! Grabe, ha? Hindi ka lang mabibingir yan. Magugulat ka pa, masisinda ka pa. Pagsasayos naman ng EDSA busway, nakatulong daw para mapagana daloy ng trapiko. Bulkang Mayon, tulad ng binanggit ko sa inyo mga kaibigan, nasa alert level 3. 3 insidente po ng indiscriminate firing ang naitala naman sa may bahagi ng Ilocos Region. 2 po ang sugatan. Sa labas sa ating bansa, sa ating monitoring sa ating international news, Venezuela President Maduro naghain ng kanyang not guilty plea para sa kasong narco-terrorism. Palestine Embassy sa London, opisyal nang binuksan.
tutukan mga kaibigan ang ating gagawing komentaryo, ating pagbusisi sa ilang pang mga mainit na mga issues. Ang ating public service na nakaschedule for today, doon sa mga humihingi ng alalay sa ating likod-lapit kasanggan ni Langit. Ang ating episode for the day, bibisitahin natin mga kaibigan ang ating OFW sa Ibayon Dagat o yung migrant natin sa bahagi ng Chicago. Tayo po'y napapakinggan at napapanood prime time ngayong gabi sa Chicago po. Ngayong gabi. Gabi ron eh. Habang tayo nagsisimula ng alas 9, sila naman ay prime time 8 p.m. sa Chicago. Maya-maya, ang episode natin, Chicago dedicated sa inyo. Mga kaibigan, ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating planturang Kasanggamo ang Langit. Ano mang laban, kasanggamo ang langit. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Sa magpuputuli po na ating plantura Kasanggamo Langit on a Wednesday. Aba, siyempre, simula na mga kaibigan ng pahalik. Sa lahat ng mga devotees, mami ang gabi po yan. Tatagal yan hanggang Friday. And Friday ay tutulak na po patungo sa Quiapo Church. Alalahanin natin mga kaibigan sa dami po ng mga devotees. Diyan siguro diyan nakasalalay kung gaano katagal bago makarating. Normally po, noong mga nakalipas na taon, at least napababa po nila ang time frame ng mga 15 hours. Doon sa original na 20 hours. Hindi gawang biro mga kaibigan ang prosesyon. Ito pong translasyon na tinatawag natin ng ating Black Nazarene. And ngayon na po ay pipilitin na mabawasan ito hanggang mga 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. Depende rin po sa dagsa ng napakaraming mga devotees, sa dagsa ng napakaraming mananampalataya sa ating Black Nazarene. And doon sa ilan ay pinakikiusap mga kaibigan, yung mga devotees na as much as possible, huwag na raw magsusuot ng sapatos. Teka. Ang siste lang rito, mga kaibigan, knock on wood, sana huwag naman silang makadaan doon sa mga basag na bote. Otherwise, sila po ang mapipinsala, yung mga devotees. Pero siguro, okay na yung wag lang mga balat na sapatos. Siyempre, kasi ang tendency
chances are, kayo po ay makakatapak ng inyong kapwa devotees, sugatong sugat po yan. Pagkabalat po ang suot ninyo. Sabi nga ni J.R. Langit, mga kaibigan, ng ating asangya, siguro, rubber shoes, malambot-lambot, o kaya kung kakayanin ng tsinelas, rubber, yung mga tsinelas natin. Pero siyempre, kapag ka-tsinelas, madaling mapatid po yan eh. Yung iba, ang suggestion, o sa bagay, ito'y traditional na po, nakagawian na nagtatapak talaga ang karamihan sa mga devotees. Okay? So, ingat-ingat po yung tapakan, ingat-ingat ang tulakan. Kung sa bagay, marami naman po mga PNP na aalalay para ma-avoid yung mga hindi inaasahan na mga untoward incident. Okay? Talakay na tayo ngayon mga kaibigan sa ilang pamamayan information sa iyo. Sige, unahin natin itong sinasabing balasahan daw. Balasahan sa gabinete. Pero pinabulanan nito mga kaibigan. Pinabulanan ito ng palasyo. Isa pang Marites Maricon nito. Pinabulanan mga kaibigan ng Malacanang ang kumakalat na balita may panibagong balasahan na naman sa kabinete ng ating Pangulong BBM. Ayon nga po sa Palace, ayon kay Press Officer Claire Castro, wala umanong na pag-uusapan sa loob ng palasyo. Kaugnay ng cabinet revamp at wala rin natatanggap na anumang abiso tungkol sa pagpapalit ng mga kalihim. And dagdag nga ni Yusek, posibleng spekulasyon lamang ang kumakalat kaugnay na manong rigudon ng gabinete. Pero kinumpirma ng palasyo na nagpapatuloy ang performance review sa mga opisyalis ng gobyerno. Siyempre, pagka mayroong performance review, anong ibig sabihin yan? Pagka hindi ka umabot doon sa standards, masilat ka. At nakadepende rin sa Pangulo, siyempre, kung siya'y kontento sa iyong performance. Now, narito ay muling umugo ang ulat na posibleng makapektuhan daw ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang ang Department of Health, nangunguna sa listahan ang namumuro daw lagi. Kapag totoong nagkaroon ng balasan, namumuro lagi ang DOH. Ano ba yan? Kasama rito ang Department of Tourism. Na-feature pa sa magazine DOT, Department of Transportation, DOTR, Department of Foreign Affairs, DFA, Bureau of Customs, Department of Education, DepEd, Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications, ito ang DICT, Department of Economy, Planning and Development, ito ang DepDev. Kung mabubulabog ang lahat ng yan, with all due respect, doon sa mga namamahala, siyempre, kayo naman po alerto lagi, tutok lang lagi kayo sa media para naman nyo ang mga developments. Alam naman niyo yung mga kasama natin, kasangga natin sa media. Marami rin mga bubwit kung saan nagagaling ang mga bubwit niyan. Maraming paru-paro, maraming mga surot na bumubulong sa kanila. Pero nakakagulat kung ganyan karami ang mabubulabog, mauubos ang gobyerno, mauubos ang palasyo. Opisyalis ng mauubos ang administrasyon ng BBM. Pero, pinaubaya yan sa ating Pangulo. Okay? Sabihin mo kung isa o dalawa, posible pa, pero kung bubulabugin mo ang 19 ng mga departamento ng gobyerno, come on. Nagsalita si Marites at Maricon. Pero may daragdag na lang din paring Ray, mga kaibigan, sa isyong yan, sa gitna ng crisis, sa tiwala ng publiko, ang malinaw na pamumuno at pananagutan ng gabinete ang unang sinusukat siyempre ng taong bayan. Hindi sapat ang pagtanggi sa spekulasyon. Ang mahalagay kung ramdam ng mamamayan ng resulta ng performance review.
kung totohanan yan. Ang issue ng umano'y balasahan sa kabinete. Sumasailalim siya sa inaasahan ng publiko. Malinaw ang direksyon, konkretong reforma at agarang aksyon mula sa ahensya ng gobyerno. Hindi chismis ang hinahanap ng mamamayan, kundi malinaw na pamantayan ng pananagutan. Cabinet stability is meaningless if it preserves inefficiency. Alam natin yan. What the public demands is not reshuffling for optics, but accountability that delivers results. Performance reviews must lead to action or they become empty rituals. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, galing sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Alright, tuloy-tuloy ang ating plantura sa Gabaw Langit mga kaibigan. No let up, no holiday Monday hanggang Friday sa pamamagitan po ng Abante Radio Television. Okay, dako tayo sa report na ito mga kaibigan ng ating kasangga mula sa field. Kaugnay po ng ICI. O hindi naman kailangan sa inyo mga kaibigan, yung mga nagkasunod-sunod na pag-design po ng mga commissioners ng ICI. Pero, without exaggeration, kahit ang material yan ay isa na lang. Kahit na itong si former Justice Andy Reyes na lang ang material yan. Effective pa rin po. Sa galing nito si Justice Andy Reyes mga kaibigan, tuloy yan. Makapag-deliver pa rin yan. O sige, alamin natin ang eksaktong detalye ng report na ito ng ating umaabante kasanggang veteran reporter Eileen Talipi. Abante Radio Live Report.
Sky, hindi titigil sa pag-imbestiga sa flood control scam ang Independent Commission for Infrastructure kahit iisa na lamang ang natirang opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi pa siya nabibigyan ng update kung papalitan ang dalawang nagbitiw na commissioners ng ICI. Hindi lang naman ang ICI ang nag-iimbestigaan niya sa nakawa ng pera sa flood control dahil nariyan pa ang ombudsman na nangakong magpapatuloy sa pag-imbestiga para masampahan ng kaso ang mga nangulumbat sa pera ng taong bayan. Eileen. Executive Director at Yes. Yeah. Sky. Okay. Nawala ka lang for a while. Oh, go. Okay. Sinabi ni Castro na bukod kay ICI Chairman Andres Reyes, nariyan pa rin si Executive Director Attorney Brian Kit Osaka na tumutulong sa adikain ng komisyon. Matatandaang last man standing na lamang si Reyes matapos magbitiw sina dating ICI Commissioners Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo sa komisyon. Ako si Eileen Taliping, Abante. Eileen, Yes, Kai. kumusta ang schedule mo? Ang schedule ko, Hindi, ang Schedule time ko, schedule. mo. Meron ko bang extra time? may wala Sky kapag Hindi, kaya ordinary days. tinatanong ko yan, Eileen. Pwede kitang i-recommenda. Pwede ka makatulong sa ICI. Opo, sa galing ito, Nako. experience itong si Eileen Taliping. Pwede umupo riyan sa ICI. Sky, ayoko ng stress. Yun lang ang problema. Ang stress. Mahirap. Oo. But kidding aside, Eileen, alam mo, knowing Justice Andres Reyes, kakayanin yan. Kakayanin yan. Ayan. Ang Oo. isang witness dito, si Kasanggang J.R. Langit. Knowing kung paano magtrabaho yung mama. O iba. In-schedule nga ni J.R. sana ang ma-exclusive natin dito sa ating palatuntunan. Pero ilang beses na JR na medyo nagkaroon ng conflict dahil masyado raw siyang subsob. Lahat nga inako at in-embrace niya ang lahat ng detalye ng investigation dito sa ICI. Correct, Sky. Kaya nga, tubos last man standing na siya, pero kaya niya pa rin. Kayang-kaya niya pa rin. Yes, Sana lang, kaya niya. wag lang siyang bumitaw. Kumusta naman on the side, kumusta naman ang schedule ng ating Pangulong BBM? Sa ngayon ay pinapanganahan ng Pangulo Sky ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. So, nagpapatuloy itong aktibidad ngayon sa Palasyo ng Malacanang. At yun, marami. Yung 37 yung bagong promoted na AFP officers, kasama pa din, bukod pa dyan yung nag-graduate ng Foreign Pre-Commission Training Institutions. FPCTI. So, nagpapatuloy ngayon itong ginagawang seremonya dito sa Palasyo ng Malacanang. Alright, shout out ka lang. Basta meron ka mga developments mula sa Palasyo, let us know, Eileen. Yes, Kai. Balik sa'yo. Salamat. Alright, anyway, mga kaibigan ng ating veteran reporter, Ms. Eileen Taliping. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan, mga kaibigan. Pasadahan natin sa mandali itong mayon, ha? Hindi na makailasin yung mga kaibigan. From time to time, narinig nyo sa mga balita ang hinggil po rito sa alert level. Normally, ang alert level, umabot po yan hanggang 5, ha? Pero yung level 3, tulad ngayon, nakataas po ang level 3, dyan sa Bayon, medyo matindi na rin po yan. Medyo kabisado ho namin ni JR ito dahil noong mga nakalipas sa taon, mga kaibigan, na marami rin po mga affected, mga kababayan natin nakapaligid po riyan sa Taal at saka doon sa Mayon, ay sumusugod po kami para umalalay dahil nakita ho namin kung gaano katindi po ang pinsala, damage to properties.
Kasi kapag yung plume o yung abo, yung usok, nabuo yan at pumunta po doon sa bubong ng mga bahay, bumibigat, ay dapat mabilisan po ang paglilinis dyan. Pero paano mo naman malilinis kung pinagbabawalan ka sa location, di ba? Yun po mga kaibigan ang sumisira po sa bahay. Bumibigat, kaya po bumibigat pati yung mga gutter ng mga bahay. At yan ay naging witness po kami riyan, ang Kasangga team, ay retrieve mo nga yung ibang mga public service outreach na ginawa natin doon sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Lalo na rito sa may bahagi ng Taal. Ilang beses na tayong nag-public service dyan sa tuwing magpaparamdam mga kaibigan ng mga bulkan. Marami po naapektuhan. Hindi man buhay, ha? Ay, naku, wag naman. Preparado naman ang ating mga kababayan. Pero yung damage sa kanilang mga tirahan, talagang extensive po ang nangyayari. Alright. So, pasadahan natin sa bandalito, bilang paalala, itinaas na ho, mga kaibigan, ang Alert Level 3 dyan sa bahagi ng Mayon Volcano. Ito po ay nagsimula last Tuesday and kahapon po yan, January 6, di ba? Ayon po sa abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ayon po sa PHIVOLCS, dahil dun sa dome collapse, aasahan daw ang sunod na pyroclastic density current, yung PDC kung tawagin. Ito ang nagbubunsod para iakyat po yung alerto sa mas mataas na level. Yung PDC na tinatawag ring ozone ng mga residente ron, inuwi po silang makapinsala po sa mga nasa paligid po. Kaya naman ang paalala mga kaibigan, bagamat dati nang bawal na pumasok po sa tinatawag natin danger zone, mas lalo ngayon. Nagigpit na po mga otoridad, LGU, sa mga nagpupumilit na makapasok po sa restricted areas. Samantalang Civil Aviation Authority naman ay nagpalabas po ng babala sa mga piloto na iwas-iwas po sa paligid po ng Mayon. 11,000 feet. 11,000 feet dahil nga po sa panganib na biglang erratic eruptions. Hindi natin mapipredict yan kung kailan mag-aalboroto. Kapag nagbabala, yan po ay senyales mga kaibigan. Ang mga kapabayaan na nagiging crime laban sa buhay. Ang bawat alert level ay paalala po na ang kalikasan ay hindi kailanman maaaring ipagwalang bahala. Hindi natin po pwedeng kibit-balikat lang yan. Sabihin natin, ay, normal. Ay, nangyayari yan. Ay, sanay na tayo. Kapag ka po tayo yung naapektuhan, lalo na kung hindi wala kayong preparasyon, nakakapinsala. Yung pag-akyat ng alert level ng Bulkang Mayon, for example, malino na panawagan po yan sa mahigpit na pagsunod sa mga babala ng mga eksperto. Yung disiplina, yung maagap na paglikas at koordinasyon, aksyon ng pamahalaan at lokal at komunidad, yan po ang susi upang maiwasan po natin tunay na trahedya. Maiwasan po natin ang pinsala sa buhay. At lalo na, siyempre, hindi natin ma-avoid ang pinsala sa mga properties. Disasters do not kill. Remember, take note of this. Disasters do not kill people. Complacency thus. When warning are clear and science is firm, every ignored alert becomes a preventable. It becomes a preventable tragedy waiting to happen. Preparedness is not optional. It's a moral obligation of everyone. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
bumibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong lingkod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at yun din po sa Billionaire News Channel naming planto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again, and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Sa pagtuloy po ng ating planto ng mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan ang Asian Television. Yan. Tayo po'y napapanood mga kaibigan sa Amerika. Siyempre, North America especially. Doon sa mga key cities. Nariyan ang New York. Nariyan ang Los Angeles. Yan. Yung mga nakaikot na riyan mga kaibigan, alam nila kung ano po tinutukoy natin. Nariyan ang Chicago. Nariyan ang Toronto, nariyan din po mga kaibigan ang Mexico City, kung saan napapanood ang ating palantunan on a regular basis. Dahil prime time sa kanila, alas 8, yan nagsisimula ang ating palantunan ng gabi. Doon sa kanila, dito naman alas 9 ng umaga. Okay. And of course, sa ibang bahagi ng mundo, tayo po ay namomonitor din ng ating mga kapwa Pilipino, migrant workers, OFWs, dahil nga po sa ating social media. Ang dami yung mga outlets, Nariyan ang Facebook, nariyan ang YouTube, nariyan ang Instagram, ang TikTok, ang X, name it, Sky Cable, nariyan mga kaibigan ng Channel 85, Converge, Samsung, TCL, Smart TV, Cable Link, and marami pang iba. Okay, dako muna tayo sa report na ito mga kaibigan na ating matatanggap. Ito po ay may kaugnayan pa rin po sa pag-aalboroto ng bulkan. In fact, ang DSWD Bicol ay nagsimula na po mga kaibigan na maging aktibo para makalalay sa ating mga mamamayan. Sa may bahagi po yan ng Mayon. Narito na ang pagulat ng ating kasangga, umabante sa balita, Shermaine Abong. Abante Radio Live Report. Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng pagtaas ng Alert Level 3 ng Bulkang Mayon upang matiyak ang maayos na paglilikas at sapat na tulong sa mga apektadong pamilya. Ang mga residenteng nasa permanent danger zone ay pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa Tabaco City kung saan agad silang binigyan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Pinangunahan ni DSWD Regional Director
Norman Lauro ang monitoring sa mga evacuation center upang masiguro ang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa mga internally displaced individuals. Nananatiling nakaantabay ang ahensya sa anumang pagbabago ng sitwasyon. Samantala, nagsimula na ring mamahagi ang DSWD Bicol Region ng 163 ready-to-eat food boxes sa mga pamilyang apektado sa Kamalig Albay upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan sa pagkain. Ayon sa ahensya, susundan pa ito ng pamamahagi ng family food packs habang patuloy ang paghahanda sa mga community kitchen para sa mga evacuee. Ako si Charmaine Abong, Abante. Alright, there you are mga kaibigan. Main Ebong, abante sa balita. Okay, balikan natin ang ating pagtalakay, lalo na dito po sa preparasyon ng Poong Nazareno. Ha? And tulad ng binanggit natin ngayon mga kaibigan, ang target po ng National Capital Region, ang NCRPO po, ay paikliin mga kaibigan ang translasyon. Yung timing ng translasyon into 10 hours. Ha? 10 to 12? Posible, depende siguro sa dami ng mga devotees. Okay? Yan po mga kaibigan, Friday na po yan. Sa darating na Biyernes po. Karaniwan ito maabot kasi ng 20 oras. Wow! At kung maalala ho ninyo, pinakamabilis ang prosesyon na naitala noong 2024 sa loob lamang ng 15 hours. Upang mapabilis po ang translasyon, direktang tutulong ang PNP sa paggalaw ng andas. Ito po ay 5.8 kilometers. Mahaba-haba rin po ang iikutin. 5.8 kilometers na ruta. Mula po riyan sa Maynila, mula riyan sa Quirino Grandstand. Bukod sa mga pulis na nakatalaga, may 12 segments. Ilang opisyal ang tutulong din po sa direktang paghahakot ng andas o paghahatak po ng andas upang maiwasan ang pagkakaantala ng prosesyon. May ilang pulis din na voluntaryo bilang hijos upang tumulong sa pagpapanatili po ng kaayusan sa paligid po ng andas. Ayon nga po sa NCRPO, layo ng hakbang na ito na mas maayos po ang crowd management at control. Samantalang magdi-deploy din po ng no less than 18,000 mga pulis. Kasama rito sa suporta ang Central Luzon, Calabar Zone, Special Action Force at iba pa. Kasi dati-dati kaya nahihirapan po mga kaibigan ang prosesyon dahil 3 lang po ang gulong ng pinaka-andas, ng pinaka-karo. 3 lang yung gulong, isa ron sa harapan, 2 sa tagiliran. Ngayon po, ginawa ng 4. Pinatibay na po dahil nung nakaraang pagkakataon mga kaibigan, isa po sa nagpa-delay dahil nga po doon sa gulong tumatagilid na. Halos ihiwalay na po doon sa pinakakaro. Well, ito po in-improve na ngayon ng ating mga organizers. Iyan po yung makatutulong na malaki. Yung planong pagpapaiksi po. Well, ito ay pananaw lang naman ni Paring Ray, ha? Ito po ay pananaw mga kaibigan ng inyong abang lingkod. Yung pagpapaikli po ng translasyon hindi lamang usapin ng oras, kundi ang tutukan po natin kaligtasan. Ha? Hindi naman kailangan sa inyo mga kaibigan pagka nagkakadikit-dikit, pagka nagkakatulakan, kapag nagigit-gitan. Kaligtasan, disiplina at respeto sa pananampalataya. Remember ang mga devotees natin, milyon-milyon po yan. Kapag ang kaayusan ay naging katuwang ng debosyon, mas mapoprotektahan natin ang buhay ng mga nagsasakripisyo, ng ating mga mananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi susukat po sa haba ng prosesyon, kundi sa kaligtasan at malasakit sa kapwa. Ang disiplina at pananampalataya dapat magkasabay po yan. Ha? Faith should never be measured by endurance alone at the cause of human lives. If discipline and devotion walk together,
the translation o translasyon can remain sacred without becoming deadly. Anumang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas. Galing sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang maiinip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palandura kasagabaw langit mga kaibigan. Kapag ka nakikita ho ninyo, inarinig ho ninyo yung plugging kanina, nakikita ho ninyo mga kaibigan yung excerpt, ha? Doon sa video, iba't ibang angulo, iba't ibang destinations, iba't ibang situations. Iba't ibang istorya po yan. Kung nakikita ho ninyo iba't ibang mga bansa, hindi po yung travelogue, ha? Kundi istorya po na alam mo ninyo, matutuwa po kayo sapagkat pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng kapulutan po ng leksyon ang bawat eksenang ikinabit dyan ng ating kasanggang J.R. Langit na napapanood po ninyo every now and then at yan po ay nagpa-flashback sa aming mga memories. Napakagandang mga storya po ang aming natutunan sa iba't ibang episode na aming pinaikli na isinama po dito sa from time to time na napapanood po ninyo. At yan din po ang nagre-refresh sa memories ng ating mga OFWs na nakatutok sa ating palatuntunan. Alright. In fact, narito sila. Eto. Isa nitong si Joseph Fernando. Ito po mga kaibigan, si Joseph Fernando, bata pa siya, nakatutok na sa ating programa. Kaya tuwing mag-text sa atin, yung istorya mga kaibigan, na nakalimutan ko na kung ilang siglo na nakalipas pero siya naaalala pa rin niya. Naalala ko tuloy, JR, yung lumapit sa atin sa Senado, yung finance officer ng tanggapan ni Senator Joel Villanueva, finance officer, lumapit sa amin ng JR at nagpakilala. At ang sabi niya, Mari nakalimutan na po ni Sir Ray, pero
ang laki po ng naitulong po ninyo para mapabalik po sa Pilipinas ang aking ama. Nakinig po kami. Inistorya po niya yung matagal lang nawala sa mind ko dahil siyempre sa dami po mga kaibigan ng mga umihingi ng tulong at saka naaalalayan po ng ating palatuntunan dati, nakakalimutan natin. Siyempre nagkakapatong-patong yan through years and years. Ano po. Pero yung kanyang father ay nasawi, OFW siya, Saudi siya, nagtrabaho roon na matagal na panahon pero noong gusto nang bumalik rito, dahil hindi pa organized doon mga kaibigan, ang Department of Migrant Workers, hindi pa organized mga kaibigan, ang agency na umaalalay sa ating mga OFWs. OCWs pa lamang po sila noon. OCWs. Overseas Workers po sila. Hindi pa OF. Kaya noon hindi pa organized, wala pang umaalalay sa kanila at ang nagkukwento mismo, ito pong anak niyang babae na finance officer po sa Senado nang sabi, kayo lang po Mr. Ray Langit. Sineshare ko lang po ito sa inyo mga kaibigan dahil pahapyaw na ikwento ko lang po sa inyo one time, kayo lang po ang gumawa ng paraan, tinutukan ninyo at naipabalik po ninyo sa Pilipinas ang remains, ang body po ng aking ama. Kasi po ang kalakaran dyan mga kaibigan, kung wala rin po kayong funding, dahil ang body po ng remains o body po ng nasawi, dumodoble po ang presyo doon sa mga buhay na sumasakay sa eroplano. Dahil buo na padadala po ninyo. Isi-ship, buo ang katawan. Kaya yung iba po na kulang ang funding ay ginagawan lang pong abo, kinikremate yung body para less expense sa pagsakay nila sa eroplano. Ilalagay na lang po sa isang lalagyan na parang paso. Ganoon ang kalakaran. Pero buo raw po yung body na naipabalik. Na-repress naman po ako at naalala ko po yun. Ang pinaka-punchline doon sa kwento niya, sabi ko, matagal ng panahon yan. Mabuti naalala mo. Opo, naalala po talagang gusto ko po kayo makita at magpasalamat po ng personal dahil ako po noon ay grade school. Bata pa siya. Grade school, naalala pa niya. Kita nyo? Sige. Anyway, meron pa tayong report na tatanggapin? Sige. Ito po yung iba't ibang grupo naman. Ginugunita ang ika-73 kaarawan ng dating anak Powys Party List Representative Crispin Beltran. At may report nito ang ating umabanda reporter Shermaine Abog. Abante Radyo Live Report. Ray, nagpapatuloy at kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng wreath-laying activity ang Kilusang Mayo 1 kasama ang iba't ibang samahan ng mga manggagawa at people's organizations dito sa Bantayog ng mga bayani sa Diliman, Quezon City. Ito'y bilang pagunita sa ika-73 kaarawan ng kapanganakan ng yumaong leader ng manggagawa at dating anak Powys Party List Representative na si Crispin Beltran o mas kilala bilang si Kabel. Ayon kay KMU Chairman Jerome Adonis, layunin ng pagtitipon na parangalan ang mahalagang ambag ni Kabel sa pakikibaka sa uring manggagawa at sa patuloy na pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Binigyan din ni Adonis ang kahalagahan ng pag-alala sa mga naging kontribusyon ni Kabel sa lipunan lalo na sa gitna ng kasalukuyang krisis ng korupsyon sa bansa. Kasunod nito ay inanunsyo naman ni Chairman Adonis na pinaghahandaan na ng KMU ang susunod na malawakang kilos protesta bilang paggunita naman sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power 1 na gaganapin sa February 20. Yan muna ang latest dito, Ray. Ako si Charmaine Abong, Abante. Thank you, Shermaine Abong. Parang kagaya ng report na mga kaibigan ni Shermaine, nag-refresh sa aking mind itong si Kabel, si Ka Beltrane.
Ilang beses natin nakaparehemya mga kaibigan sa ating palatuntunan nang siya po'y aktibo at nabubuhay pa noong mga panahon yon sa kanyang mga activities. Ha? Okay, and there you are. Ang kanyang mga nagawa noong mga nakaraang panahon ay very fresh pa rin po doon sa mga miyembro na kanyang nabuo na hanggang ngayon ay aktibo pa rin po sa society. Alright. O ihabol natin bago tayo dumako sa ating public service. Alam mo rin nyo, yung balita tungkol doon sa, narinig na ho ninyo sa balita, mga kaibigan, yung natuklaw po ng Cobra, hindi ba? Alam nyo, pero hindi nyo alam yung detalye. Ang pinaka mabigat dito na dapat nating seryosohin, yung pong proseso kung paano mabilis, take note, mabilis na matutugunan po yung ganyang pasyente na natuklaw. Isishare ko po sa inyo yung istoryang ito para po ito'y magsilbing panawagan din po doon sa ating mga otoridad, sa ating gobyerno, hindi lang sa lokal, hindi lang sa community, kundi sa national. Pakinggan po ninyo. Yung po nasawing ito, share ko lang po sa iyo briefly. 34 years old po, babae po ito. Siya po ay natuklaw ng King Cobra. Okay, narinig na ho ninyo sa mga balita yan. Pero yung detalye hindi nyo nasa pool. Siya po ay natuklaw sa isang liblib na lugar. Diyan po sa may Kulaman Valley, Arakan, North Cotabato po yan. And dito po, kilala ang biktimang ito, nakilala po sa pangalang Jeniza Mandi. Opo. Siya po ay residente ng barangay Gutalid, Kitao, sa Bukidnon, na pinuntahan po ng Kasangga team. Pinuntahan na po namin yan. Gumawa na po kami ng episode ni JR. Sa ulat, mga kaibigan ng Office of the Civil Defense sa North Cotabato, nagtungo sa lugar ito ang biktima kasama ang pinsan nito at ilang pang mga kaibigan para supposedly mag-enjoy maligo ron sa ilog bilang bahagi ng kanilang selebrasyon sa pagsalubong sa bagong taon. Nang mangyari po yung insidente. Doon sa naging payag ng relative sa mga otoridad, kasalukuyang naglalakad sila sa masukal na bahagi po ng nabanggit na lugar patungo ron sa ilog nang biglang sumulpot nga po itong King Cobra. Biglang tinuklaw mga kaibigan yung biktima. Nagawa namang mapatay ng grupo yung King Cobra. Mabilis na isinugod po ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital. Pero yung word na mabilis mga kaibigan, it was questionable. Questionable. Hindi pa pwedeng gamitin po. Sa balita, narinig ko niyo mabilis na sinugod. Pero ang realidad mga kaibigan, doon sa lugar nila, wala pong hospital. Sa lugar nila, walang clinic man. 4 na oras po. Paano niyo masasabing mabilis na naisugod? 4 na oras na biyahe ang nangyari bago nakarating po sa pagamutan. Diyos me. Yan po, hindi ninyo kabisado at hindi nyo alam at hindi dinidetalye sa mga balita. Nais ko lang po i-share sa inyo mga kaibigan. Sapagkat kabisado po ng abang lingkod, dapat tanong kami riyan sa lugar na yan kung anong sitwasyon Talaga yung mga native po natin, kulang na kulang sa ayuda, kulang na kulang sa alalay, kulang na kulang po sa ganitong senaryo mga kaibigan na kinakailangan po nila ng hospital kahit na klinika man lamang, kahit na hindi yung malaking hospital. Ang hirap sa ilang sa mga sa mga politiko natin, lip service. Inuunan nila mga kaibigan, mga syudad. Gawa natin ng paraan na mabigyan natin sila ng atensyon at maalalayan ang kababayan. Yung trahedyang ito mga kaibigan, malinaw na paalala po ito ng panganib po sa mga liblib ng mga lugar. Kakulangan ng agarang serbisyo. Serbisyo medikal,
doon sa lugar na yan, kailangan nila hanggang yun. Kapag ang 4 oras na biyahe niyan, katumbas ang buhay, malinaw na crisis po yan. Crisis sa access sa health care. Sayang po. Sayang ang ginagastos, sayang ang pinag-uusapan natin sa healthcare, national budget, funding, etc. Pero yan po isang napakagandang for example. 4 hours na biyahe bago makarating sa ospital. Hindi dapat maging hatol sa kamatayan ang kakulangan po ng ospital. At ang kakulangan sa serbisyo medikal. Ang kaligtasan, mga kaibigan, ay karapatan saan man sulok ng bansa. No Filipino should die. No Filipino should die simply because help was too far away. This then should never decide who lives and who dies. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Puso po ako nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. At ngayon, dako na tayo rito sa ating public service, lingkod lapid, kasangga ni langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron handa maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga ni langit. Sa ating tuloy-tuloy na public service, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Doon sa mga pilat, pasalamat mga kaibigan, yan po ay bahagi ng ating advocacy mission. Sineshare po namin yung mga kaibigan ng mga apilang yan na mabilis namang natutugunan ng ating kasanggang JR Langit ang kanilang pangangailangan. Lalo na kung gamot, Ang lahat ng yan sa ating programang Kasanggamuang Langit rito po sa Abante Radio Television. Tuwing Biyernes, iniisa-isa po yan ang ating kasanggang JR Langit ang lahat ng mga dumudulog sa isang buong linggo.
In fact, kahapon nga po mga kaibigan, araw ng Martes, dumulog sa atin itong si Rolando Coltivo. Sila po yung taga Naga City, yan po sa Bicol, na na-diagnose na may hypertension, mataas na blood sugar. Lumapit po sa atin para humingi po ng tulong pinansyal para sa kanyang patuloy na gamutan at pangangailangan pong medikal. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, ang umapili naman sa atin ay si Marieta Pasaan mula po sa Tacloban City, Leyte. Isang 61 years old single mother, buong tapang na inaalagaan ang kanyang dalawang anak, mga PWD, ang kanyang mga anak. Dahil sa kanyang edad at kalagayan, siya ay nangangailangan po ng tulong para sa kanyang maintenance na gamot. Narito po mga kaibigan, ayaw po ninyong iparinig ko sa inyo ang kadalang mga mensahe sa baging ito ng ating lingkod lapid, Kasangga ni Langit. Cultivo ng Naga City, Camarines Sur, 52 years old. Nagpapasalamat ako sa lingkod lapid ni Senador Lito Lapid at kasangga ni JR Langit at Ray Langit Advocacy Mission, pati na sa Prohan PWD Association sa pangunguna ni Pres Jobet, dahil sila ang naging tulay na makatanggap ako ng 2,000 financial cash assistant. Sana'y pagpalain pa po kayo ng Panginoon. God bless all. Magandang araw po. Ako si Marieta Hinlupasaan, taga Tacloban City, Leyte, 61 anyos, single nanay. Ang trabaho ko, naglalaba, naglilinis ng mga bahay, nagdadalos ng mga damo. May dalawa kong anak, PWD dalawa. Mga baluktot yung mga daliri at mga daliri sa paa at yung isa bulag. At ako mayroon na ngayon maintenance. Sana matulungan nyo ako. Salamat. Salamat Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit, Advocacy Mission, sa pangunguna ni Senator Lito Lapid, Kasangga Ray Langit, Kasangga GR Langit. Salamat. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapisa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. At ngayon mga kaibigan, down na tayo rito sa ating episode. Pero shoutout lang sandali, ha? Detals, ba? Si Detals lang tutok sa ating palanturan. Hi, hello Sir Ray Langit, Sir JR Kasanggamon Langit. Yan, hello boss Ray Langit. Si Josie, talagang nakatutok sa atin mga kaibigan araw-araw. JR, si Ma'am Esther, nanonood din sa ating palanturan sa sandaling ito. Nico Cabales, good morning Sir Ray. Sir JR and Senator Lito Lapid, best kayo, father and son, do for episode na Kasanggamuan lang. Thank you Nico, thank you. Well appreciated ang mga ganyang comments at message. Ria Aguinaldo, nakikinig siya mula sa Hong Kong, ha? Nasa Hong Kong ngayon, Ria. Si Ria po Aguinaldo ay hindi turista. Siya po ay nagtatrabaho doon sa Hong Kong. Sige,
Napag-uusapan natin mga kaibigan ang Hong Kong o abroad. Napag-uusapan natin ang ating mga OFWs. At makalipas natin bisitahin po. Bisitahin ng kasangga team ng makailang beses ang Amerika, ang South Korea, Australia, ang Guam. Gayun din mga kaibigan ang ginawa nating biyahe sa Hanoi, Vietnam, Singapore, sa ilan, pagbisita po ng kasangga team sa Sydney, sa Russia with love, sa Canada, Jakarta, Indonesia, New York, Kuala Lumpur, balik Singapore, South Korea, Honolulu, Hawaii, Hong Kong, Macau. Tulad ng mapapanood po ninyo ngayon mga kaibigan, ang pagbisita po kamakailan na ginawa ng ating kasangga team sa pangunguna ni Gerald Langit sa Europa. Mula Rome, Italy, inikot ang Switzerland, Spain, France para kumustahin ang ating mga OFWs na pinagpad na kapalaran sa mga bansang ito sa Europa. Pero ngayon, tayo lilipad naman sa Chicago. Yan. Kamakailan si JR galing sa Toronto. Canada po yun. Tayo pumunta sa Chicago. Sasama ko kayo mga kaibigan. Kumustahin natin itong si Jerry. Pilipino po ito. Si Jerry actually ay isang talent coordinator dito sa Pilipinas. Pero doon sa Chicago, mga kaibigan, successful na si Jerry. Kung paano yun natamo ang pag-asenso, ito ang ating alamin, kokopyahin natin para matulad kayo na swertihin. Kung nakahanda na kayo mga kaibigan, tara na! Biyahe na tayo sa Chicago, episode ni Gerald Langit, pinamagatang Jerry's American Dream. Sa buong sulok ng mundo ay may Pilipino. Samahan niyo kong bistahin sila. Ito po si Paring Ray Langit. Tampok natin sa gabing ito, pag-asa at pangarap. Gusto ko na lang masaya. Masaya ang buhay, tumulong sa nangangailangan. Sa Amerika na hanap. Sa Philippines, kahit anong hirap o anong success ang gawin mo, parang I cannot say na akin to. Not like dito, it means talagang ikaw yung nagtrabaho. Pinoy na dating talent coordinator sa Pilipinas. Hindi naman talaga ako nakapag-direct ng show. Hanggang floor D lang, hanggang talent coordinator. Matagumpay na producer na sa Chicago. Siguro na-achieve ko lahat. Kahit yung mga tinatawag nilang mga Hall of Fame, nabigay nila lahat sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jasmine Lee. Nandito po ako sa Korea. Nawa ay tangkilikin nyo ang biyaheng langit. Manood po kayo palagi. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Land of Milk and Honey. Kung ito rin na marami natin mga kabayan, ang Amerika. Kaya naman marami sa mga Pinoy ang dito'y nagnanais na makapunta. Isa na rito si Jerry Rebello. Ang kwento na kanyang pangipagsaplaran ating alamin ngayong gabi. Bagamat may maganda at maayos sa trabaho sa Pilipinas, pinili ni Jerry na mamuhay sa dayuhang bansa. Na-experience ko sa Philippines, ako nagpa-remodel ng bahay namin when I started sa showbiz. Pero I cannot say it na akin to. Talagang sa parents ko naman yung bahay. Hindi mo masabing akin to. Not like dito talagang silya, mesa, or kitchenwares o ano sa sala. Pag nakita mo sa loob ng bahay ko, it means na talagang akin to. Talagang pinagtrabahuhan mo.
Sa tulong ng kanyang pamilya, nakarating siya sa Michigan. At doon, hindi niya inaasahan na hindi lamang trabaho ang kanyang matatagpuan. Ano ang inyong visa? Tourist visa? Immigrant? May nag-petition sa inyo? O paano? Okay. Sister ko ang nag-petition sa akin dahil citizen siya dito. Tapos, pinetition ako ng mother ko dahil nandito na. And then, pinetition ako ng father ko. Alam mo bang walang nangyari lahat dahil nandito na ako, nakapasok ako as a tourist. Okay. Paano na-legitimize ang iyong stay? Pinakamadali at pinakamagandang nangyari sa buhay ko, nag-asawa ako dito. Tinanggap niya akong buong buo. Talagang inilabay niya ako sa pamilya niya. Wala akong alam kung paano ko siya babayaran o paano ko siya. Kasi we don't talk about money. Talagang ginawa ko yung hirap at lahat ng paano ko siya masusuklian ng kabaitan, ng kagandahan. So ang ginawa ko na lang, nagpakatotoo ko, nirespeto ko siya, minahal ko siya, tsaka talagang lahat-lahat. Dahil sa likas na pagiging masipag at madiskarte sa buhay, agad rin siyang nakahanap ng pagkakakitaan upang tustusan ang kanyang sarili. Ang first base ko ng Amerika is Michigan. Ang parents ko at saka ang sister ko nasa Michigan. Almost 2 months ako. Yung sister ko, since meron na siyang maganda yung status niya, as a nurse, ginagawa ko, iniikot ko lang yung aso. Tapos pag uwi sa bahay, the whole house, magbabacuum ako. Tapos in a week, bibigay niya ako $100. Tuwan-tuwa na ako kasi may $100 ako. Gaya ng iba nating kababayan na nangingibang bansa, hindi nakaligtas si Jerry sa mga pagsubok, lalo na sa pag-a-adjust sa klima at paraan ng pamumuhay na naiiba sa kanyang nakagisnan. Wala namang Pilipinong hindi nag-meeting makarating ng Amerika. Pero nung dumating tayo dito, talagang sabihin mo lang, lahat tayo isang lumang damit na maleta ang dala natin. Walang may dalang isang maletang pera. Galing sa puso't isip at damdamin mo na talagang I really work hard kahit ang taas ng yelo, yung lalo na kung morning session ka, 7 to 3, pero mo gigising ka ng 5 or 6 to take a shower. Tapos pag labas mo ng bahay o pagdungaw mo ng bintana, ang snow, mataas pa sa bewang mo. So lilinisin mo ang kotse o mag-aabang ka ng bus when you started. Talagang ang hirap, iiyak ka. Paano nga ba mula sa simpleng pangarap na makarating lamang sa Amerika ay naging isang matagumpay na producer si Jerry Rebello? Alamin natin sa muling pagbabalik ng Biyaheng Langit. Simpleng trabaho at hindi inaasahang pag-ibig. Yan ang natagpuan ni Jerry Rebello sa pagsisimula ng kanyang buhay sa Amerika. Sa University of Santo Tomas sa Pilipinas siya nagtapos ng kolehiyo at aminado siyang hindi siya gaanong kagalingan pagdating sa pag-aaral. Kaya naman nang makarating sa Amerika ay diskarte, lakas ng loob at matinding pagsisikap ang kanyang naging kasangga para sa mga pangarap niya. Mahina ako sa paperwork, mahina ako sa mga gadget, pero swerte lang kasi malakas ang loob ko. Tsaka siguro ginagabayan ako ng itaas. Okay. Na huwag kang behave ka, magbait ka. Kasi ang tao kayang-kaya mong kunin ng sympathy dahil honest ka. At sincere ka sa ginagawa mo, dedicated ka. Yun lang ang naging puhunan, Tito Ray. Taong 1990 nang mula sa Michigan ay lumipat ang Chicago si Jerry upang hanapin ang kanyang kapalaran. Doon ay unti-unti niyang pinasok ang mundo ng entertainment bilang isang producer. Nung nag-start ako dito, siyempre wala namang maniniwalang ako yung Jerry Rebello at may alam ako about showbiz. Hindi naman mo pwedeng paliwanag yun ng daldal lang eh. Kailangan makita nila.
So, nagulat yung isang producer, bakit ko kilala ang Pilita Corrales in person. Hindi ko masabi sa kanya, nakalipad po ako ng mga Middle East, kung saan-saan. Kasama po ako ng artista. Pero hindi po ako tiga-bit-bit ng maleta at hindi ako tiga-makeup. O, hindi ko masabing manager ako o director ako. Sa kasalukuyan, isa ng matagumpay na producer si Jerry sa Chicago at isa sa nagtataas ng bandilang Pilipino doon pagdating sa larangan ng entertainment. Akala nila ang galing-galing ko. Akala nila ang yaman-yaman ko. But I'm just a plain Jerry. Siguro dahil lang nakikita nila ako lalo ngayon ang Facebook, ang TV, ang television, ang newspaper na local dito. Parati ako nakapost. At nang amin siyang tanungin kung ano ang naging susi ng kanyang tagumpay, ito ang naging sagot niya. Hindi ako nakalimot, lalo na sa mga nangyari sa buhay ko. At saka ang kakampi ko lang, itaas. Dasal lang, Tito Ray, dasal. Magpakatotoo lang. Wag na wag kang magpapromise sa tao. Wag na wag kang manloloko. Sadyang mahirap ang bawat pagsisimula, lalo na kung ito'y isang bansang banyaga. Ngunit kung ang ating simpleng mga pangarap ay sasabayan natin ng pagtsatsaga, pagsusubikap at pananalig sa may kapal, hindi imposibleng maabot natin ang ating mga pangarap tulad na lamang nitong si Jerry Rebello na dating talent coordinator lamang sa Pilipinas na ngayon ay isa ng ganap na show producer sa Amerika. Alright, time is up! Pansamantala mga kaibigan, mga mahal tayo, enjoy tayo dun sa naging sharing ngayon ng ating guest for the day. Sana po, kinapulutan din po natin ang aral, kinapulutan din po natin mga kaibigan ng magandang mensahe na pwede natin magamit sa ating mga challenges sa buhay. Well, sa kalapri po ng ating mga kasagya mula sa field, reportorial team. Nariyan sila Aileen Talibing, Charmaine Abong, and of course ang ating production team. Nariyan si Betchay Ogie Seb, Creedy, Lynn, Alvin, Tere, Sam, Jaime, Fred. And of course, as always, ang ating producer-director na si J.R. Langit. Susunod na mga kaibigan, tutok lang. Nariyan si paring Eli Saludar. Aba, sigurado may daladalang trophy. Trophy na napagwagian sa isang tournament na aking inaanak. Itong junior ni paring Eli Saludar. Galing sila sa isang big event sa Davao. Okay, susunod ang inbox. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po si paring Ray sa anumang laban, kasanggabong langit. Alam ko marami tayong pinagdadaanan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay tinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran ang sambayanan. Kapag meron pasangga-sangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nahadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Kung kailangan mo handang tumugon, kasangga mo ang langit. Kung nadihado ka, huwag kang mangamba, iba mo lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo ang langit.